Let us now witness the handing over of the ASEAN chairmanship from Malaysia to the Republic of the Philippines. Ang Pilipinas ang magiging leader ng ASEAN sa 2026. Pero full blast na ang preparasyon at nag-turn over na ng chairmanship mula sa Malaysia nitong Oktubre. Tayo ang mag-host ng dalawang ASEAN Summit. Ang una ay para muna sa mga heads of state ng ASEAN. Ang pangalawa ay kasama na ang mga leader ng dialogue partners kagaya ng US, Canada, European Union, Australia, Japan at China. Bukod dyan, mga hundreds of meetings on trade, tourism, defense at iba pa ang gaganapin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Excited na ba kayo? Hello, ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is Hindi ito Marites. Hindi ito chismis. Everything I discuss here is based on verified info. In other words, hindi Marites. Understandable kung hindi gaano excited ang mga Pilipino sa year-long ASEAN party na i-host natin. Ayon sa mga surveys, generally, mababa ang awareness ng mga Pilipino tungkol sa ASEAN. Kulang ang communication ng gobyerno, media at mga eskwelahan ayon sa mga report. Sa tingin ko, may iba pang dahilan. Una, yung geography natin. Wala tayong shared borders with other ASEAN countries. Dahil mga isla tayo, hiwalay tayo sa ating mga kapitbahay. Hindi kagaya ng Thailand na may borders with Vietnam, Cambodia at Laos. Ang Malaysia ay may borders with Singapore, Brunei at Indonesia. Mas madali ang mobility ng mga nationals sa mga bansang ito. Pangalawa, wala tayong shared history with other ASEAN countries. Na-colonize tayo ng Spain at America for a total of 370 years. Naging Western ang outlook natin. Mas may experience tayo with these foreign countries. Although na-colonize din naman ng Indonesia ng Netherlands at ang Malaysia ng Britain, hindi kasing intense yung impact sa kanila kumpara sa epekto ng Spain at ng US sa Pilipinas. Ang bansag nga sa atin ng ilan sa mga taga-ASEAN at taga-labas ay outlier. Kulang daw tayo ng close friends na ASEAN members at mas nagwiwilay tayo sa Amerika kaysa sa ating mga kapitbahay. Pero may isang sektor kung saan nagko-connect ang mga Pilipino sa ASEAN. Turismo. Dumadami ang mga Pilipino na nagbibiyahe sa Vietnam, Singapore, Malaysia at Thailand. Bukod sa hindi kailangan ng visa, distinct ang mga attractions nila mula sa temples ng Thailand hanggang sa street food ng Vietnam. At mas mura ang cost of tours at pagkain maliban sa Singapore. Ang pagbiyahe sa ASEAN ay epektibo na paraan para makilala natin sila at magkaroon ng feel at excitement para sa ating mga kapitbahay. Para sa buong storya tungkol sa pag-host natin ng ASEAN sa 2026, i-download ang Rappler Communities app.